like good Adventists, always worried about the prophecy, but never worried about the people. You won't want to miss our stellar musical guests featuring Fred Hammond, Grammy Award-winning gospel artist, Leandria Johnson, stellar and Grammy Award-winning artist. Hey, what's up, y'all? It's Jonathan McReynolds here. And listen, I'm really excited because on August 13th through the 17th, we're all going to go down to Orlando, Florida for an event that nobody wants to ever miss. It is the United Youth Congress, and this Congress is all about you, getting your worship on, getting some more intimacy with God, learning, connecting with great people, like-minded people, and I can't wait to be down there with you. As a matter of fact, on the Saturday, I'm going to be there live and in concert. It's going to be dope, and so make sure you mark your calendars, invite your friends, do whatever you got to do to meet us in Orlando at the United Youth. Ang musika ng Babylonia, ang speaking in tongues, ang mga tagapagsalita ng mga Pentecostal, ang siyang nanguna sa camp meeting para sa youth revival. Bakit hinayaan ito ng pamunuan ng konferensya? Kaya tama na dapat tayo maging mapagbantay dahil tayo ngayon ay namumuhay na sa mga huling panahon. Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa VTD Media Ministry. Ang United Youth Congress na gagawin ngayong Agosto na magsisimula sa 13 hanggang 17 ngayong 2025. Ang Black Adventist Youth Director Association of the Seventh-day Adventist Church ay magsasagawa ng United Youth Congress sa Orlando, Florida ngayong 2025. Ang pangyayaring ganito na ginagawa sa iba't ibang bahagi ng North American Division Conference tuwing 5 taon na ang target ay ang mga kabataan na nasa middle school, high school at kolehiyo. Sa kanilang website ay ating mababasa na kanilang isinusulong dito ang career planning, drug awareness, sexual abstinence hanggang pag-aasawa. Sila ay nagho-host ng iba pang mga academic program at mga seminars na may spiritual na kalikasan. Purihin ang Diyos na kapag nabasa mo ang promotion nito ay laban sa mga kasuklam-suklam, drug awareness, lalo na tungkol sa pagpaplano para sa mabubuting pag-uugalit higit pa. Ngunit nang makita ko ang poster ng nasabing event, ako ay nagulat sapagkat ang inimbitahan na pamunuan na aawit sa SDA Youth Camp ay hindi Adventista at makamundong mga artista. Gaano ba kahalaga ang kabanalan ng musika sa mga Seventh-day Adventists? Sa mga gawa 16:25 at nang maghating gabi nagdasal si Pablo at si Silas at nagsiawit ng mga himno sa Diyos at ang ibang mga bilanggo ay nakikinig sa kanila. Si Pablo at si Silas ay umawit ng mga himno na ginamit nila sa pagsamba sa Diyos at sa pagsasaksi para sa iba. Si Jonathan McReynolds ay makikita mo sa poster na isang Grammy Award-winning artist. Mayroong kakaiba dito dahil hindi siya miyembro ng Adventist Church. Nakakakilabot ito na bakit ang isang Adventist Youth Camp meeting ay nais gawin na Pentecostal style na pagsamba. Ni-research ko si Jonathan McReynolds. Siya ay miyembro ng New Original Church of God na isang international Pentecostal Christian denomination. Para sa akin, ito'y kakaibang apoy na pumasok sa ating iglesia. At bakit pinahintulutan ito ng conference president? At bakit tinawag ko itong kakaibang apoy? Dahil ang Spirit of Prophecy ay nagbigay babala sa atin tungkol dito sa tinatawag na moderno huwad na revival. Ang revival ay dapat mangyayari sa loob ng iglesia. Kailanman si Pablo at si Silas ay hindi umawit sa ganitong pamamaraan.
Ayon sa Selected Messages, page 37, paragraph 2, ang mabubuting layunin na sana'y maisikatuparan sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga banal na katotohanan ay hindi natupad. Ang mga individual na nakibahagi sa nasabing revival ay naimpluwensyahan ng mga bagay na humantong sa kanilang pagkakaligaw. Nawalan sila ng dating kaalaman tungkol sa mga doktrinang nakapaloob sa Biblia. Hindi dapat pagyamanin ang ganitong uri ng pagsamba. Ito ang sinasabi ni Ellen G. White. Sa nakaraang camp meeting ng Adventist noong John 11-14 na may tema na The Let It Rain sa Southwest Region Conference Camp ay mas malala dahil ang inimbitahan at binayaran ay sina Fred Hammond at Lee Andrea Johnson. You won't want to miss our stellar musical guests featuring Fred Hammond, Grammy Award-winning gospel artist, Lee Andrea Johnson, Stellar and Grammy. Sa isang interview, inamin ni Lee Andrea Hammond na siya ay isang lasinggira. Don't you give a damn. Right. I mean, because the and I'm gonna just go ahead and say it now. The drunk in me is the drunk in me. Don't come to the sober me talking about the drunk in me, because I don't know what's going on. Because I could have easily been in another bar. You don't know how hard it is to walk in one and not come out. Some of you don't. That's bad. No, that's not bad. These people are Speaking in tongues, Pentecostal style sa Adventist Youth Revival. Ginawa ang lahat ng ito hindi sa simbahan ng Pentecostal, kundi sa loob mismo ng Seventh-day Adventist Church. Come on, shout unto God. Come on, give him the highest praise. Come on, shout out hallelujah. I need you to put your atmosphere in check and shout out hallelujah. Let the devil know you can't get in this space. You can't get in this space. This is a space of healing. This is a space for deliverance. This is a space for promotion. Anybody glad? Say yes! Oh, I feel the presence of God. I feel God's presence. Great God, we extol you. Glory be unto God. Hey, you got to set the house in order. You got to make the devil out of the liar. See, the devil don't understand my language, but the Holy Spirit is giving me a language that the devil don't understand. So you got to open up your mouth and set the atmosphere and say, I will bless the Lord. Anong sinasabi sa church manual? Basahin po natin mula sa pahina 101 na ito'y tungkol sa pagpipili ng mga mag-aaw. Ang banal na musika ay isang mahalagang bahagi ng pampublikong pagsamba. Sinasabi ng church manual na sila ay dapat ng mga miyembro ng simbahan, ng Sabbath School o ng Adventist Youth Ministry na ayon rin sa church manual. Ito na sila ay magpapasakop sa nakikitang lugar sa mga paglilingkod sa iglesia. Sila ay dapat mga halimbawa ng kahinhinan at kagandahang asal sa kanilang itsura maging sa pananamit. Ang mga kabataang ito, mga kaibigan, ay dapat mapakita si Kristo, hindi ang R&B.
na dapat ang mga kabataang ito ay umaawit, lumalakad, namumuhay na gaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa susunod na video, makikita natin ang tanong ko, anong klaseng espiritu ang nakuha ng mga kabataang ito mula dito sa mga makamundong artista at mga tagapagsalita. Panoorin ninyo ang video ito. Like good Adventists, always worried about the prophecy, but never worried about the people. Watching what the Pope is doing. Oh, the Pope is American now. The Pope is from Chicago now. Oh, what is this going to do? Is the Pope going to be friends with Trump? Is this going to bring in the Sunday blue law? Who cares? There's people that are dead in our communities. When are we going to turn off the Daniel and Revelation seminar and start feeding and reviving the dead churches in our conference, reviving the dead marriages in our conference? Ayon sa The Great Controversy, sa topikong sa ilalim ng mga modernong revival, ito'y matatagpuan sa Kabanata 27, Pahina 464. Mayroong emotional excitement, paghahalo ng totoo sa mali, na maayos ang pagkaangkop para sa paglilinlang, ngunit hindi ka dapat malilinlang. Sa liwanag ng salita ng Diyos, hindi mahirap na makita ang likas na mga movements na ito. Kahit saan, napapabayaan ng mga tao ang patutuo ng Biblia. Tumalikod mula sa payak na nasubok na katotohanan na nangangailangan ng pagtanggi sa sarili at pagtalikod sa mundo. Doon natin masasabi na ang pagpapala ng Diyos ay hindi ipinagkaloob. Mga mahal na kaibigan, ito ang tunay na iglesia. Ngunit dapat tayong mapagbantay, mapagmatyag sa nakakaibang mga apoy na nangyayaring ito. At dapat nating patayin ang nakakaibang apoy ng Pentecostal style, hindi pamamaraan ng banal na espiritu. Ang tunay na revival ay dapat nangyayari sa loob mismo ng iglesia, na siyang magtuturo sa atin ng self-denial at magdadala upang maipahayag sa iba na magdadala sa kanila sa pinakabanal na puok kung saan si Jesus naroroon, at upang tayo ay maging karapat dapat naman natagpuan habang ginagawa niya ang investigative judgment. Hindi na natin kailangang mag-imbita ng mga makamundong artista, dahil ikaw mismo, kaibigan, ang puso mo, ang sarili mo, ang kailangan mo imbitahan ay ang banal na espiritu na mananahan sa ating mga puso. Ikaw, tayo, ang magiging liwanag sa mundong ito, na magniningas upang maihayag ang kapurihan at kaluwalhatian, ang katotohanan, ang katwiran ng ating Panginoong Diyos. Kaya, hayaan natin ang umalab ang apoy ng banal na espiritu sa ating puso. Hindi ang apoy na pamamaraan ng mga Pentecostal na nagtatanggal ng ating mga isipan, ng ating mga diwa, palayo sa ating Panginoong Jesus. Hanggang sa muli, kaibigan, patuloy lang tayong mag-aral ng salita ng Diyos dito sa channel ng PTD Media Ministry. Hanggang sa muli, kaibigan, dito sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.